Meron na siya ng ating Panginoon from 500, walang natira. 5,000 people na pinakain niya, nakikinig sa kanya, nung time na siya ay nagtuturo, pero sa panahon na nasa persecution ng Panginoon, wala natira. Sa 4,000 men na pinakain ng Panginoon, wala na pong natira. And sa 12 disciple na hinuli ang Panginoon, walang natira. So, mararanasan natin na tayo maglilingkod sa Panginoon, ikaw na lang matitira. The most important, natira ka. Amen. Hindi ka katulad, natira ka. Sabihin sa kalay mo, mapalad ka. Dahil natira ka. Ayan. Okay, now, the title that we're going to learn about, we're going to teach or to preach today is about don't let the world choke the word. No, don't let the world choke the word. Ano yung sabihin ito? Huwag nating hayaan na ang mundo, na ating kinagagalawan, yung sistema ng mundo, ay yun yung sasakal ng salita na meron po tayo. Everyone, each of us, meron tayong pinangahawakan sa Panginoon. At minsan nga lang po mga kapatid, pagdating at pag-usapan ng mundo, mas maraming pakulong mundo para wala ka sa Panginoon. At kapag ikaw ay nakafocus sa lahat ng bagay sa mundong ito, nagiging world citizen ka, naging worldly citizen ka, hindi ka pang heavenly citizen, so naranasan po natin na mawala sa Panginoon. Si Demas, kilala niyo po si Demas, ang matagal na kasama ni Apostle Paul, isang lingkod ng Panginoon, isang manggagawa ng Panginoon, isang katuwang sa gawain ng Panginoon, at kasama ni Apostle Paul, ay nawala at ipinagpalit ang gawain dahil sa mundo. Maraming mga tao na nawawala sa Panginoon, it is because of worldly system, worldly strategy o mga pakulo ng mundo. Now, kung mababasa po natin, ito binasa po natin about Mark chapter 4, verse 18 to 19. Ito po yung paalala po sa atin, ito parable of the sower that Jesus warned at every person who hears God's word bears fruit. Ibig sabihin po na yung binasa po natin Mark chapter 4, verse 18 to 19, ito po yung explanation ng ating Panginoon mula sa kanyang parable of the sower. Na makikita po natin na may mga binhing na punta sa isang daanan at ito'y kinangay ng mga ibon at hindi lumago, hindi tumubo. May mga binhi na napunta at nalalaglag sa mga batuhan sapagkat walang matinding ugat, walang matibay, malalim na ugat, na nasikatan ng araw, ito'y wala at ito'y namatay. May mga binhi na punta sa tinatawag na mabuting lupa at ito'y tumubo at lumago sapagkat nasa mabuting lupa. At ang ating pag-uusapan, binhing napunta o nalaglag o naihagis sa isang tinikan. At ito'y tumubo. Lumago po mga kapatid, tumubo po siya eh. Pero hindi nagbunga. Sapagkat maraming pumipigil sa kanyang mga tinik at nahirapan siyang lumago. So, the word choke or choke na nasakal, ayan, hindi tumubo, hindi lumago, means to crowd out o to suppress. Ito yung parang pinipigilan siya o to prevent something from growing or producing fruit. So the word choke na sinasabi mo natin dito, ito po yung salita ng Diyos na naitanim sa iyo, pero hanggang ngayon hindi nagbubunga. Hindi problema ng salita, hindi problema ng Bible, hindi problema ng Diyos, ang problema, yung pusong tumanggap ng salita ng Diyos. Tumubo siya eh. Bakit? Nandiyan ka ngayon eh. Tumubo siya, kaya ka nga nagsisimba. Tumubo siya, kaya ka natuto mag-pray. Tumubo siya, kaya ka nakaka-attend sa iba't ibang pag-aaral sa Biblia. Pero ang tanong, nagbubunga ka ba? Isang rason kung bakit minsan po yung salita ng Diyos sa buhay po natin nasasakal, hindi lumago, hindi tumubo. Why? Sapagkat naging busy ka sa sistema ng mundo. Don't let the world choke the word. Some allow the cares, the riches, and pleasures of this world to choke the word until they become unfruitful. Marami sa mundo, yung binabasa po natin, nasabi ko dito, and these are the day which are sown among thorns. Ito yung mga biling na punta sa nalaglag sa isang mga tinikan, such as hear the word. Lahat nakinig ng salita, pero hindi lahat nagbunga. Lahat nakinig sa preaching, pero hindi lahat nag-function. Lahat tinanggap ang Panginoon ng sariling tagapagligtas, pero hindi sila kinikilala ng Kristiyano sila. Hindi sila nakilala sa marami na Kristiyano pala sila. As a believers, we must guard our hearts so that the world will never have greater influence than
than God's Word. Isa sa pinapaalala ko sa atin ng Diyos, at ang Biblia pong ito, yung message na dadalhin sa atin ng Panginoon, ipapaalala ko sa atin na ikaw ay niligtas ng Diyos para sa isang dakilang layunin, ikaw ay niligtas ng Diyos para lumago at hindi para mamuhay sa mga mundong bagay. Kaya minsan nahirapan lumago sa salita ng Diyos sa buhay natin. Di natin nakita ang magiging fruitful Christian. Why? Because busy ang Kristyano sa gawaing mundo. The objective is, paano natin maintindihan kung paano natin maiiwasan, huwag masakal ang salita ng Diyos sa buhay natin. Dapat makitaan po tayo na magiging malago, mabunga, at magiging matatag na Kristyano at lingkod ng Panginoong Jesucristo. There are 3 things na gusto kong dalhin po sa inyo. Wala din PowerPoint, manual tayo. So, ganyan na lang. So, these are the 3 things that can show the Word in our hearts. Ito yung 3 bagay na nagpapasal o nagpapapigil lumago ng salita ng Diyos sa buhay mo. Kahit buhusan ka ba ng hundreds memory verse, hanggang ang puso mo ay walang buwang na lumago para sa Panginoon, malabong lumago sa atin. So, number 1 is isang dahilan. Yung nabasa po natin, nandiyan lang po sa verse 19 na makikita po natin. Number 1 na dahilan kung paano nasasakal ang salita ng Diyos o ang salita ng Panginoon sa buhay natin, the cares of this world. Kapag meron tayong, ano po yung sabihin ng cares of this world? These worries, anxieties, sa ating buhay, sa araw-araw na ating kinaalala, ang ating mga suliranin, alalahanin, yung bukas na hindi pa naman nangyari, iniisip mo na. So, nakaka-distract po yan sa ating paglilingkod sa Panginoon. Pansinin niyo po. Ano reason ng Kristyano bakit hindi nakakanta ng church? Busy. Ano reason ng Kristyano bakit hindi nakakanta sa prayer meeting? Busy. Bakit hindi nakakanta ng Bible study? Busy. Why? Alala tayo sa mga kailangan natin sa araw-araw. Alala tayo sa future ng ating mga anak. Alala tayo sa ating puso kukunin at marami tayong inaalala. Ang hindi natin inaalala, yung salita ng Diyos kung paano lumago sa buhay natin. Kung hanggang ngayon, matagal kang Kristyano at hindi ka lumalago. So, kakaalala po natin at kaka-worry natin sa maraming mga bagay, nawawala po tayo sa alignment ng Panginoon sa buhay natin. The worries and anxieties in life can slowly take our focus away from God. Kaya maraming mga Kristyano, hindi laging sinasabi ng mga pastor, ng mga preacher, masama maghanap ng pera. Hindi sinasabi dito na masama magtrabaho. Hindi sinasabi dito, huwag ka nang mangarap. Hindi sinasabi dito, huwag ka nang magpayaman. Ang sinasabi ng Bible, huwag mawala ang focus mo kung bakit ka Kristyano. Amen. Huwag mawala ang focus mo. Instead of trusting the Lord, we become consume our problems until His Word no longer control our hearts. Sometimes ganito nangyayari. Sa mga kaisip natin, sa mga problema na ating dinadala, sa mga kakawali natin sa mga bagay na hindi pa naman nangyayari. Ito yung mararanasan ng tao. Nawawala ang magtiwala sa Diyos. Kasi mas tiwala tayo sa dapat natin gawin. Hindi kasi, kung prayer lang, wala rin kapag hindi kami magtrabaho. Kung prayer lang, wala rin kung hindi kami mag-aaral. Lord, bigyan mo ako na gusto maging teacher, tapos di ka, pray ka lang, mag-teacher ka. Sabi ni Pastor, huwag na mag-aaral, huwag na mag-focus mo ito. Hindi mo sinabi gano'n. Ang sinasabi ng Bible, instead of trusting God, minsan, kinukonsume natin ang ating tiwala, ang ating buhay, ang ating mga ginagawa na dapat maging busy ka sa Panginoon, na wala ka na sa alignment ng Diyos at maging busy tayo sa mga bagay na iniisip natin. Amen. So, yung cares of this world, alalahanin sa mundo, marami sa Bible na lagi pinapalala ng Panginoon. Huwag tayong minsan maging abala sa lahat ng bagay. Kilala niyo po si Mary and Martha? Hindi nakot ang atensyon ng Diyos kay Martha na nag-alala para sa Panginoon, para paghandaan ng pagkain. Nakot ang atensyon ng Diyos sa ginawa ni Mary na nakikinig sa Panginoon. No, hindi naman mahalaga sa Diyos ang makita kang professional. Hindi mahalaga sa Diyos na makita ka na diplomatikong tao. Hindi mahalaga sa Diyos na makita ka napakalaki ng bahay mo, napakalaki ng sasakyan mo, marami kang pera. Kung wala ka naman sa focus sa Panginoon. Kailangan yung focus natin, yung attention natin. So kapag nilagyan natin ng worry
nawawala tayo sa, nagiging distracted tayo sa Panginoon. Worry chokes the word when it becomes greater than our trust in God. Alam niyo po kung kailan nagiging headrest o distraction ang worry? Kapag minsan nagiging mas higit kang nag-worry kaysa sa magtiwala sa Diyos. Right. Amen. Brother Jerry, problema ka rin ba? Yes. Pero may tiwala ko sa Diyos. Kasi yung problema ko, mas malaking problema ni Abraham. Yung problema ko, mas malaking problema ni Moses. Pero may Diyos sila, may Diyos ako, ba't ako mga problema? Amen. And 1 Peter 5:7, what the Bible says, casting all your care upon Him, for He careth for you. Mga kapatid, ang ilaw-ilaw ng salita, that casting all your cares, lahat ng problema mo, all your cares, all your problem, all your situation na hindi maganda, all your negative response ng maraming mga tao tungkol sa iyo, ang sabi ng Panginoon, all your care upon Him. Ipagkatiwala mo sa Diyos. At ang sabi ng Bible, He cared for you. Nakikita ng Diyos, mga kapatid, yung kailangan natin. Number 2, things that can choke the word in our hearts. Not only po na maging care tayo sa mga bagay-bagay, ito yung tao problemado. So, hindi lamang po yun. The number 2 is the deceitfulness of riches. What the Bible says about deceitfulness of riches, ito po yung pandaraya ng kayamanan na akala po natin, mga kapatid, ito na yung pinakasandalay mo sa buhay, ito na yung secured mo sa buhay, ito na yung assurance mo sa buhay para pumayapa ka. Ang dami na pong ilalagay ng problemado. Isipin nyo nga po, kung may pera kang 200 sa loob ng isang araw pagkagastusin mo, kakakasyahin mo, problemado ka. Pero kung may 1 billion ka sa isang araw, gastusin mo, ewan ko lang, problemado ka pa din. At may mahirapan ka. So, malaki-maliit na pera, problemado ka. Sapagkat hindi solusyon, kaya tayo nadadaya ng kayamanan. Ganito ang pandaraya ng kayamanan. Mag-aaral ka lang kasi kung di ka nag-aaral, ang future mo, Google. Sabi ng mga magulang, wala kaming ibang makikiwan sa iyo kung di mag-aaral ka lang. Kasi wala ibang kayamanan kundi ang edukasyon mo. Pag napabayaan mo yan, kawawa ang future mo. The Bible says, ipagkatiwala mo sa Diyos ang lahat ng inyong mga bagay, hindi sa sarili natin. At alam ng Diyos kung paano tayo. Alam ng Diyos ang bukas. Ang sabi ng Bible, huwag mong problemahin ang bukas. Sabagat ang bukas, hayaan mo ang problema siya sa sarili niya. Amen. Hindi ka ang may hawak ng bukas. Sino may hawak ng bukas? Siya ang dapat magkasinasa ng bukas. Amen. Hindi yung magiging busy naman. Hindi, tsaka na ako mag-serve, pastor, kapag ako'y teacher na. Tsaka na ako mag-serve, pastor, pag ako'y attorney na. And the question is, pag malaki ang sahod mo, pag malaki ang alaw sa'yo, ewan ko lang, nandito ka ba? Ngayon yan, nag-aaral ka pa, nawawala ka. How much more pag may trabaho ka? Pwede mo brother Jenny, habang nandun ako sa trabaho, gagawin ko yung kalooban ng Diyos? Yes! Prove mo muna habang nag-aaral ka pa. Amen. I-prove mo muna habang wala ka pa pera. Riches from security, sabi ko dito, the deceptive nature of riches that makes people trust wealth instead of trusting God. Yan ang nagiging madaya kasi yung pera na ang nagiging mindset mo na nagpapapayapa sa'yo. Sabi mo, pag madadala ka sa kawa mo, bigyan mo ng pera para tumahimik. Pag madadala ang magulang mo, bigyan mo ng pera para tumahimik. Pag madadala ang mga mo, bigyan mo ng pera para tumahimik. Nagiging pagpapayapa natin ang pera. Pero hindi natin lang mga kapatid, pandaraya po yun ng mundo. Para alawin tayo lahat ng bagay sa mundo. Pag-aartista, kaya pinasok pera. Pagkatrabaho, kaya pinasok pera. At lahat ng dala sa mundo, maaaring may connection sa pera. Kasi ang tao gusto yung maman. Pero hindi naman sinasabi, masama yung maman. Ang sinasabi ko natin dito, huwag kang padaya sa kayamanan. So, marami po na ang kayamanan ang nagpapalayo minsan sa Panginoon. Pero masarap, yung mayaman ka na, may Diyos ka pa. Amen. So sabi ko dito, riches promise security and happiness, but they often deceive people into trusting wealth instead of God. Yun nagiging madaya kasi nagiging purpose natin na lang lagi ang pera. The problem is not the money itself, but allowing riches to take the place that belongs to God. Yung oras mo para makuha ang yaman, naglalaan ka ng oras. Para makuha mo yung gusto mo, naglalaan ka ng buhay. Kapag para makuha mo yung profession mo, naglalaan ka ng panahon at talento.
to. Ito ang tanong ko po sa iyo. Kapag nilaan yung oras, yung kayamanan mo, yung panahon mo, yung talent mo, na dapat nilaan mo rin sa Diyos, wala nang oras ang Panginoon sa buhay mo. Why? Nawawalan ka ng panahon sa Kanya dahil busy ka. Lord, di na ako nakapag-pray. Bakit? Pagod na ako, Lord, dahil sa trabaho. Lord, di na ako nakasikat. Bakit? May project kami pag Sunday. Nangyayari po yun. Na minsan na nga humihingi ng oras ng Diyos sa'yo, hindi na nabibigay. Why? Busy ka kasi. Amen. So, binibigay na po tayo ng reminder na huwag po tayo magpadaya sa kayamanan sa mundo. Hindi ako naniniwala, nag-aaral ka lang para sa isang bagay lang na gusto mo may profession. Kaya nag-aaral ng tao kasi gusto mo magkakuha ng magandang trabaho at gusto mo magkapera. At makahanap ng malaking posisyon at magkapera. Hello? Kaya magninegosyo ka, magkapera. Kaya nagtatrabaho ka, magkapera. And the purpose is, pag nakuha mo na, kamusta ang buhay mo bilang sa Christian? Sabi na 1 Timothy chapter 6, verse 9 to 10. Sabi sa 1 Timothy 6, 9 to 10, but they that will be rich, tingnan niyo po ito, yung verse na ito. But they that will be rich fall into temptation and snare. Yung sinasabing they that will be rich, ito yung mga tao na nasa yumaman. Ito yung mga tao kaisipan nila, focus yumaman, focus magkapera. Fall into temptation and snare. Ito yung mga nauhulog sa tukso at sa mga bitag ng diablo and into many foolish and hurtful lusts. Kasi po, nung wala ka pang pera, makakapag-isip ka na ng kalokohan, how much more pag mapera? Madaling magsulal, madaling mag-scatter, madaling mag-gcash na kung saan, madaling maggala, madaling bumili ng gusto mo. Why? May pera ka. So, ang nagnanasang yumaman, pag sinabi po, magkaiba po yung sa mayaman, sa gustong yumaman, at sa gustong piliting makuha ang isang bagay, even na hindi naman talaga kaya, ibinubuhos ang buhay, inuubos ang oras, kaya minsan nagiging nawala tayo sa kalooban ng Panginoon sa halip na magtiwala sa Diyos. Nagtitiwala tayo sa kaya natin at sa gusto natin. Amen? Kaya nawawala tayo. Sabi dito, but they that will be rich and fall into temptation and snare and into many foolish and hurtful lusts, which, as sabi ng Bible, drown men in destruction and perdition. Drown men in destruction means, ito yung paglubog ng isang tao sa mga taong nagnasa yumaman, nauulog sa temptation, nauulog sa bitag, at sa maraming mga foolish and hurtful lusts. And naglulubog sa tao upang ipahamak at maranasan ang matinding kalungkutan o matinding problema pag mapagdadaanan. Kaya sa verse 10, sinabi ko yung Bible verse na, for the love of money is the root of all evil. Hindi problema ang pera. Ang problema, yung pagnanasa mo sa pera. Pagkaroon mo ng love for the money. Maraming mga yung nawala sa church is because nagnasang magkaroon ng malaking pera. Maraming mga men nawawala every Sunday kasi gustong magkapera. Maraming mga ladies nawawala sa church bakit gustong magnegosyo, gustong maghanap ng maraming pera. Walang masama sa maghanap ng pera. Ang masama, yung pagnanasa mo na gusto mong makaklaim ng isang pera na kahit sa panahon na para sa Panginoon, nakukuha mo, kunin para magkapera. That's the problem, mga kapatid. Kasi kung hindi pinagbawal ang pera sa church, kung pinagbawal ang pera, hindi masama magtayo si offering. Sana wala tayong upuan. Sana walang aircon. Sana walang mga gamit ng simbahan kung masama ang pera. Ay, hindi masama ang pera. Ang masama, yung nagnasa magpapera sa panahon na para sa Panginoon, ibinibigay mo pa sa pera. Amen? Noong 2001, hanap ng pera. 2021 na, hanap ka pa rin ng pera. 2026 na, naghahanap ka pa rin ng pera. Sana ngayon may pera na. Sabi niya, wala pa rin ako pera. Kasi hanggat ang pera ng mundo, lagi kang hindi ka nako-content kahit makuha mo. Hindi niyo po. 1 to 10, makuha mo ang 10, magnanasa ng 100. Pagdating ng 100, hindi pa natatapos ang number, 1,000. Pag natapos ang 1,000, 100,000.
So, nagiging problema po yun kapag minahal mo ang pera. Things to remember, mga kapatid. Money can buy comfort, but it can never buy contentment or a right relationship with God. Wala kang magbasa sa Bible na gamitin mo ang pera para magkaroon ka ng malapit na relasyon sa Panginoon. Magagamit mo ang pera sa pagbibigay sa church, magagamit mo ang pera sa pagtulong sa kapwa mo sa church, magagamit mo ang pera para to survive, para lumago ang isang simbahan, makatulong sa gawain, pero hindi magagamit ang pera para magkaroon ka ng connection sa Panginoon. Hello? Sino na nagiging reason? Sabi ng iba, na, abot mo na lang ito tayo, sinobre ko sa simbahan. Busy kasi ako na dali mo na lang ng tais. Tama ba yun? Tama yung pagbibigay. Pero yung pamamaraan ng pagbibigay, mali. Why? Hindi mahalaga sa Diyos ang pera. Hindi nakakapag-build ng relasyon yun. Ang nakakapag-build, mga kapatid, ikaw ang Panginoon. Magkaroon tayo ng personal relationship sa Panginoon. Money can buy comfort, but it can never buy contentment or a right relationship sa Panginoon. Number one, is care for this world. Number two, na makikita po natin problema ng tao kung bakit na natsyotsyo o nasasakal ang salita ng Diyos kaya hindi lumalago sa atin, the deceitfulness of riches. And the number three, the last one, mga kapatid, things that can choke the word in our hearts, the lust of other things. Na nandiyan po sa verse 19, the lust of other things. E yung nagnasa ka ng umaman, pero nagkakaroon ka pa rin ng pagdanasa sa ibang bagay. E di yung mga bagay na meron ka na, pero may gusto ka pa. E di yung mga bagay na wala sa'yo, hinanasa mo. E di yung mga bagay na meron ang iba, tapos hindi mo naman kaya, pinipilit mong makuha. E di yung uncontrolled desire for things that take our hearts away from God. E di yung pilit mong ilalagay sa puso mo para lang mangyari. Ito yung pilit na pinupush mong mahalin. Ito yung bagay na minamahal mo, hindi ka naman mahal. Sabi ng mga young people, mahal mo, pero hindi ka mahal. So, ano na yun? Masakit po yun, yung gano'n. So, ito yung pagnanasa sa isang bagay na hindi naman natin, hindi naman mahalaga sa Panginoon. At napapalitan natin ang Diyos, yung spasyo na para sa Diyos na wala. Anything that captures our affection more than Christ, like pleasures, ambitions, possessions, or worldly desire, nagpo-fall into lust po yan para makuha po natin. Pinipil sa atin, maganda pa lang yung posisyon, kaya pag nakita mo, anong natapos mo, dito ka lang sa posisyon na yan. Kailangan taasan mo yung degree mo para dito ka sa posisyon na yan. Kaya meron ng teacher, may principal pa eh. Kaya meron ng manager, may supervisor, meron pa na yung tinatawag na mas mataas pa, mga kapatid. Maraming po na sa mundo. Meron ng mayor, meron pang congressman, meron pang maraming senador, meron pang president. May mga ganun sa mundo, madalas ang posisyon para ang tao magnasa na ito gusto makuha, ito gusto makuha, ito gusto makuha. So, ganun po ang mundo, mga kapatid. Pleasures, ambitions, possessions, o kahit mga worldly desires. Sabi nga sa atin, yung servo na dati, Nokia 3210 lang, nag-i-improve. Why? Gusto pagnasain ang ating mga mata. Yes. At hanggang mawala na, sabihin, Lord, bless na to, Lord, pag nakuha ko na sa to. Pag binigay ba ni Lord, baka mag-request ka pa. Amen? Bless na talaga to, Lord, pag binigay ni Lord, baka mag-request pa tayo. No, yung mga bagay na yan, it can slowly choke the influence of God's Word until it no longer produce spiritual fruit. Kaya nangyayari sa atin, na dapat ilagay mo ng buo si Lord sa puso mo, nagkakaroon siya ng kahati. Masakit po yung may kahati. Isa makasabi ng Bible, love the Lord with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind. Ang ibig sabihin po doon, ang tingnan niyo pong bagay na bakit paulit-ulit na binabanggit ang salita, all. Kasi ang tao, I love the Lord with all my mind, but with all my heart, hindi. Ano lang si Lord? 75%. Mahal niya si Lord, pero wala sa utak niya kasi focus siya sa ibang bagay. Hello? Mahal niya si Lord, pero hindi sa lakas ko. Mahal niya si Lord, pero hindi ako sa-serve. Ganun ang tao. Gusto ni Lord, mahal mo siya sa isip mo, sa puso mo, sa lakas mo, at sa buong buhay mo. Amen? Para walang kahati ng Diyos. Hanggat distracted ka, hanggat meron ka, mayroong focus sa iba, hanggat may inanasa ka, nangyayari ko sa ating mawala sa Panginoon. Tingnan niyo ito. Bakit hindi nilang ibigay mo yung time sa isang
sa isang Diyos na may-ari ng lahat ng bagay, may pinanggalingan ng lahat ng bagay, at ang source ng lahat ng bagay ay nasa Kanya, bakit ayaw mong ibigay ang attention mo sa Kanya? Bakit meron ka bang gusto makuha? Bakit meron ka bang gusto maklaim? Bakit may gusto ka bang marating? At hindi mo na kailangan yun kung nandiyan naman ang Panginoon. The only thing, your attention, your focus, your life, yung puso mo, ibigay mo na sa Panginoon. Sabi ko, Lord, yata yun eh. Hindi naman sinabi ni Lord eh. Na kapag minahal mo siya, wala ka nang gagawin. Ang sinabi niya, kapag minahal mo siya, wala ka nang ibang mas mamahalin. Amen? Pwede ka naman magmahal, nagtatrabaho ka, pwede ka naman i-priority siya kahit nag-negosyo ka. Kasi kapag priority mo si Lord na mahal mo, kahit maraming bagay ang iharap ng diablo sa'yo, hindi ka madidistract. Amen? What is 1 John chapter 2, verse 15 to 17? Paalala ng Diyos na kailangan ang pagmamahal natin ay wala sa ibang bagay, kundi sa Diyos. Bakit kaya? Sabi sa John 2:15, 1 John chapter 2, verse 15, love not the world. Yung the word love not the world, isang paalala po na huwag kumain ng mundo. Yung gawin mo siya mas priority than to God. Neither the things that are in the world. If anyone love the world, the love of the Father is not in him. Malinaw po yun. Na wala sa atin ang pag-ibig ng Ama kapag wala ang pag-ibig natin sa Diyos kundi nasa mundo. Sabi ng Bible in verse 16, for all that is in the world. Ito naman yung reminder ng Diyos kapag tinuloy mo pa rin ang gusto mo. That in the world, the lust of the flesh, alam ni Lord yun. The lust of the eyes, nako, alam ng Diyos yun, na pag na-tempt ka na by the flesh, na-tempt ka na by the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. At yung mga bagay na yan, nagpapalayo po sa atin sa Diyos. Tingnan niyo ba ito? Gawin natin sa mag-asawa. Yung verse 2 na yan. Si asawa ng Diyos, kung ito yung asawa, gawin natin sa asawa. Ang sabi ng asawa, huwag kang maghahanap ng ibang babae, ako lang. Kapag meron ka pang hinanap at minahan, hiwalay tayo. Tama ba rin? Di ba na nangyayari? Wala pong matinong asawa na may mahal ng iba o meron hinahanap na iba, tapos nanatili ka pa rin, wala pong gano'n. So kapag nangyari po yun, anong mangyayari? Kapag may mas minahan ka, iiwanan ka. At yun din po ang isang bagay po na makikita natin dito. Kung mahal natin ang maraming bagay than to God, wala sa atin ang pagmamahal ng Diyos. Amen? Kaya yun yung akala kasi natin, may tindihan naman ako ni Lord. No. Kapag ang priority natin ay wala sa Diyos. And the verse 17, yung the last verse, tingnan niyo po yun. And the world passeth away, and the last thereof. Lahat ng last mo na yun, ay kasamang mawala at hindi po yun pang matagalan. But he that doeth the will of God abideth forever. Ano pipiliin mo? Pang temporary o pang matagalan? Huwag natin hayaan yung mga temporary bagay lang ang ipinagpalit mo sa Diyos na pang eternal. Ulitin ko po ha, huwag pong hayaan yung pang temporary bagay ipapalit mo sa Diyos na eternal. Kung ang bagay na ninanasa mo, temporary lang yan, kayang ibigay yan ng Diyos natin pang eternal. Amen. Yung kapayapaan mo, na iniisip mo dyan sa temporary bagay na yan, ay sapat ka na? No! Mawawala yan. At ang kailangan mo natin mga kapatid, yung pang-eternal na kayang ibigay ng Diyos. Tapos ayaw natin. Whatever it takes, God's place in your heart will eventually choke God's word in your life. Ulitin ko po. Whatever it takes, God's place in your heart will eventually choke God's word in your life. Ano bagay na inyong ipinagpapalit sa Diyos sa puso po natin? Lahat po yun mga kapatid ay nakakapagpasakal o hindi nakakapagpalago ng salita sa buhay natin. Pansin mo, matagal ka ng umatin ng Church Sunday, matagal ka ng umatin ng Wednesday, marunong ka mag-pray, marunong magbasa ng Bible, and take note, may sarili ka pang Bible. But the question is, malago ka na ba? Nagbubunga ka na ba? Hindi. Hindi problema ng gamit na meron ka. Hindi problema ng church na pinupuntahan mo. Hindi problema ng mga preacher na nagpe-preach every Wednesday and Sunday. Hindi problema ng pastor. Hindi problema ng Diyos. Ang may problema, ikaw. Sabagat mas marami kang pinapriority than God. Amen? In our conclusion,
Virgin, mamadali ka yata. Hindi po nakakamulan po kasi. So the conclusion is, the result when the world chokes the word. Ano po sabi doon sa verse 19? Babalikan po natin. Sabi po doon sa verse 1, chapter 4, verse 19. Malinaw po. Nagsabi po dito, and the cares of this world, and the deceitfulness of riches, and the lust of other things, and therein choke the word, and ano nangyari? And it become unfruitful. So, nagiging unfruitful yung salita. Isipin niyo po, ang ganda-ganda ng pagkakahagis na magtatalim sa kung saan lugar, may napunta sa daanan. Maganda sana pag pwede namang lumago yun eh. Ang problema, tinangay ng ibon. Nung pagkakahagis sa bato, pwede rin lumago yun. Kung yung bato lumubog, tatakpan ng lupa. Pwede rin yun. Kaya lang ang problema, nasikatan ng araw. Nung pagkahagis sa mga tinikan, lumago rin. Sabi niya eh, tumubo, pero hindi nga lang lumago. Hindi nga lang nagbunga. The word, hindi nga lang nagbunga. Tumubo, may lupa yun din. Kaya nga tumubo din yung tinig eh. Kasi hindi lupa yun. Ang problema lang, sa atin, kung tayo nakinig ng preaching, naintindihan mo, may ka man ng amen. Nung ikaw ay nakarinig ng Bible, nangusap sa iyo ng Espiritu. Nung ikaw ay nag-Bible study, ikaw mismo tinuruan ng Panginoon. Ang problema mo lang, hindi mo nagagawa. Kasi, hindi tumubo sa iyo o hindi nagbunga sa iyo ang salita dahil marami kang mas priority kaysa sa Diyos. Amen? According to Mark chapter 4, verse 19, when the world chokes God's word, it becomes unfruitful. Ano mangyayari pag sinabi unfruitful? We stop growing spiritually. Titigil ang ating paglago spiritual. Kaya kung mapapansin mo, anong Kristyano ka noong 2025? Kamusta ka nila? Check yourself. Kung ikaw na ba ay nagdoble, nagbunga, lumago, ikaw ba ay yung ginagawa mong ministry noon, mas may higit ka na bang nagagawa ngayon? Yung dati pinapractice mo, yung ngayon okay na ba ang buhay mo? Yung dati kinakatakutan mo, ngayon ba okay na ba sa buhay mo? So we stop growing spiritually. Dati, ang lakas mo mag-devotion, pero ngayon, ang lakas mo nang magtago ng devotion. Dati, lakas mo natin ng prayer meeting, ngayon, ang lakas mo nang mag-rason para sa prayer meeting. So, we become ineffective serving God. Nagiging unfruitful tayo. Anong result? Become ineffective serving God. Nag-share naman ako ng salvation. Bakit lahat? Ayaw. Wala problema sa'yo. Ang problema natin, ineffective serving God, ito yung parang wala ka ng saya sa paglilingkod, hindi na effective yung ginagawa mo sa Panginoon, hindi ka na nag-joy to serving God. We lose our joy in obeying Christ. Nawawala ang ating galak sa pagsunod sa Panginoon. Wala nang excited pag umakit ka na Sunday. We become vulnerable to temptation. Madali ka nang nahuhulog sa temptation. And our lives fail to produce fruit that glorifies God. Nawawala na ang kaisipan mong lumago. Nawawala na ang kaisipan mong magpalago o magbunga sa Panginoon. Sabi nga dito, the temporal things steal the eternal work of God's word. Kung kailan lang o mundo lang ang dahilan para wala ka sa Panginoon, iiwanan mo itong mundo at babalik ka sa Panginoon. Ang problema, dahil pinili mo ang mundo, wala ka rin sa Panginoon. Amen. Logical na po yan. So, kailangan makita sa atin na I will guard my heart, I will stay in His Word, and I will bear much fruit for God's glory. The last quote na gusto kong iwan sa inyo. The world cannot remove God's word, but it can choke its influence if we give it room in our hearts. Yung bagay sa mundo, yung mundo, hindi kayang tanggalin ang pagiging Kristiyano sa iyo. Ulitin ko yung pagka-save mo as sinave tayo ng Panginoong Jesus, hindi po yun kayang tanggalin ng mundo, pero kaya niyang sakalin o hindi palaguin ang pagiging Kristiyano mo kapag nakafocus ka sa influence ng mundo. Amen? Kaya magugulat ka, nasa school ka, hindi ka kilalang Baptist, hindi ka kilalang Kristiyano. Nasa trabaho ka, hindi ka kilalang Kristiyano. Nasa negosyo ka, hindi ka kilalang Kristiyano para may dito. Why? Kasi yung influence ng mundo, mas inadap mo kaysa sa influence ng salita. Amen? Tayo na lang.